Okay, so yun, good morning. Meron tayong Mio M3 or Mio i125 for power appliance. So ito, pundido na po yung kanyang headlight at naka-LED. Then, hindi gumagana yung panel, yung ilaw. Hindi rin gumagana yung mga OEM. No, may problema yung OEM. At yun nga, yung voltmeter hindi accurate. Kung mapapansin nyo, ang lumalabas dyan is 10. Pero sa actual, pag chinek natin, dahil 2 months pa lang daw yung battery ni boss. So, yun. Checkin natin dito. Gamit tayo ng tester. Yan. Salpak natin. Tignan natin yung voltahe. Content nga ba talaga? So, yun. 12.5. Tapos dito, 10. Yun, no? Dito, 12.5. Hindi accurate yung reading, no? Titingnan natin kung bakit hindi nag-accurate. Then, testingin natin. Pagka binuksan na yung ayun, no? Ayun, nag-LED siya rito. Tama ba, sir? Naka-LED to? Pinaltan? Itong panel? Hindi pa, sir. Hindi pa to LED? Bulb Bulb pa rin. Okay. Pero ano siya, no? Tapos, ayan. So, yun. Walang headlight. And, ito. Yun. Maganda. Naka-blinker din. Ayan, o. Tapos, brake. Magana ba yung brake? Ayun, gumagana. Okay. So, ayan. Oh. Hindi accurate yung kanyang voltmeter. Okay. Then, tingnan natin drop pagka nag-start. Sir, try mo nga start. Tingnan natin drop. Teka lang wait lang. Kapit ko lang to. Para sure ball tayo sa wait lang. Ilan ang reading? Yun. 12. Sige, start. Laki. 10. No? Kumain kagad siya. 10. Okay, sige. So, okay na yung minor niya, no? In-adjust ko na yung minor. Then, meron siyang error code. Eh, no? Nag-steady light. Titignan ko kung anong problema. So, ayan. Bangan nyo at power appliance ko to. Si sir ay galing pa ng Batangas. Saan nyo sir ulit? Ibaan. Yan. Katabi ng Lipa. Lipa, Ibaan. O, yan. So, from Ibaan pa to si Bossing. So, bangan nyo at bubuksan ko. Magpapalit kami ng OEM and power appliance yung wiring setup natin. Yung LED, ito binigay ko na lang kay boss. Iniwan to ng customer. Kasi nga wala siyang LED. Yan. Eh, magpapabayad naman daw siya after a week. So, magpapalit siya ng biled. So, yun. Ikakabit ko ulit yun. So, yan. Okay na, no? Checkin natin yung wire. Buksan natin itong motorsiklo niya. Alright. So, ayan. Binuksan ko na yung kanyang motorsiklo. At ito yung kanyang wirings, no? Ayan, oh. Sagwa, oh. Yan. Tap dito, tap doon. Yan, oh. Tap lang. Yung voltmeter. Tapos dito may mga putol, di ba? So hindi nice yung pagkaka-wirings. Ayan. Ba? So ayusin natin lahat yan mamaya. Then dito, interrupter, tingnan nakalawit lang. Interrupter yan ha. Stock lang yan pero naka-interrupter. Gumagana naman daw sabi ni boss. Yung nga lang, tingnan nyo yung pagkakadali. Oh. Tapos dito tayo sa kabila. Ayan. Dito yung ignition coil. Ay ignition switch. Ayan, naka anti-theft na siya. Kaso tingnan yung ginawa. Oh. Tinanggal yung terminal. Tapos ganyan lang ginawa. Dinuktong lang ng duktong kamay. So ayan, naayusin ko rin yan. Re-rewear ko na rin yan. No? Tapos to yung harness. Ayan, marumi. So pansin nyo, marumi no? Marumi chassis. Ayan, ayusin ko lahat yan. Linisin natin yan. Okay? Linisin natin ito yung pagdadaan natin dito sa wire. Ayan, pag ganun. Pababa. Ito inayos ko na kasi naputol daw. So yan oh. Isang tip, no? Saka to yung sa spark plug cap, masyadong mahaba yung wire. Oh, yun yung putol oh. Pinutol ko na. Yan, buo na to. Yan, maayos na. Hindi na kaya nakaikot dun eh. So nagasgasan yung delikado. Yan oh. Pag na-shorted kasi yung yung coil, itong high tension wire, pagka ito'y nasunog at dumikit dun sa ground, sigurado kaka-problema ka, bigla kang mamamatay ng motorsiklo. Then yung air sensor niya, ayan, inayos ko yung wire. Then yun,
nag-ano tayo, naglinis tayo niyan. So inayos ko na rin yung wire kasi nga may putol. Ayan, no, naka-cover na, no? Yan, naka-cover na yan. So yan, mamaya iayos ko pa yan after ko mag-rewiring dito. So as you can see, no, talagang madumi, balahura yung pagkakatrabaho, pero ayusin natin yan. Si sir ay from Batangas pa. So yan, tapos yan, linisin natin yung wire and i-clear natin ng maayos to. Alright, so abangan nyo lang JJ Humble Works sa mga gustong paggawa, no? PM nyo lang ako, JJ Humble Works sa Facebook, YouTube, TikTok, yan, FB page. Alright, so yun lang. Abangan nyo muna at ayusin ko muna yung kanya motorsiklo. So ito, alas 5 na ng hapon at natapos ko na, no, yung kanya motor. Ayan, so ito, i-cover na lang yan. Yung kanyang busina, naka-interrupter, andito interrupter, ayan, sa likod. Then, ito yung extra wire para sa MDL. Nilagay ko na lang dito, kinuberang ko. Nilagyan ko ng label. At ito na yung full wiring niya. Ito po, okay, yan. Kung mapapansin nyo, ito yung stock harness. Parang stock lang din yung ginawa ko dun sa binili niyang domino switch na may passing. Ito, pakita natin. Yan, may passing, headlight. Naka-hazard, tas may busina, naka-idle off dito, tapos off ng park light, saka ng headlight, then starter, no? And voltmeter, inayos natin. So kanina, ang voltmeter niya pagka on, di ba, napansin niyo naman 10, tama sir? O ngayon, tingnan natin kung mag-okay after kong i-assemble. So ito na yung full rewiring niya. Andito yung power relay, power up lines, ito. Then yun, gumapang, pababa. Then, malinis po yan. Check natin sa ilalim. Yun, oh. Landaya yan, ha. Oh, malinis yan. Hanggang umabot dito sa taas. Bakit dito sa body. Papunta doon. Yun. Umakyat doon. Dito sa box. And dito yung kanyang battery. Yun, terminal. Yun, oh. Tapos, gumapang, same as sa stock, ayun o. Ayun yung power relay, at ayun yung fuse niya stock, ayun o, nakatago. Okay, so hindi natin ginalaw yung stock fuse niya. So, ayun, abangan nyo at testingin namin. Tingnan natin kung mag-i-improve yung motorsiklo, at kung mawawala yung kurap-kurap, kasi ang reklamo ni boss is, nalolobat sir, tama sir? Nalolobat at kumukurap daw yung ilaw. So, ayan, nagpapalit siya ng domino kasi nga, hindi nyo naman ginawa, hindi ni-rewire na maayos at yun nga, matigas na yan o, tigas, talagang mamamirsa ka muna bago mo maon. Okay pa naman yung push start button. Kanina tinesting natin, pinakita ko yung video. Ngayon, tetestingin natin after kong i-assemble. Tingnan natin kung nag-improve ba yung motorsiklo o hindi. Then, naka-LED na rin po yung headlight nyan. Ito yung headlight, ayan, naka-LED na yan. Ito na yung kanyang headlight, ayan. So ano lang to, binigay ko na lang kay boss kasi ito iniwan ng isang customer na ginawa ko dati at wala siyang LED kasi gusto niya mag bi-LED. By next week papapalitan niya raw ng bi-LED. So yun, LED rin na signal light, left and right po yan. Then yun, kakabit ko na lang, then testingan tayo mamaya at tingnan natin kung ano yung pag-improve ng motorsiklo ni boss. From Batangas pa po ito. Okay? Abangan nyo lang. Yun. So, ito na yung motor. M3. Tetestingin na natin. At buksan natin yung susi. Tingnan natin yung voltahe. Okay. Naka-off lahat, no? Off muna tayo. Yun. Yun, no? Accurate na yung kanyang voltmeter. Then, yung passing. Tawag dito. Tuma tayo. Park light. Yan. No? Okay. Start. Yun o. Tapos headlight. Yun o. Yan. Yun. Okay. Hindi na nagda-drop. Then hazard tayo. Yun. Hazard. Tapos passing headlight. Yun. Low. High. Yan. Low, high. Sir, nalolobat pa? Hindi na. Busina tayo kung kukurap ha. Tingnan natin sir. Sige sir, kung busina. Naka-high tayo ha.
Sige sir, busina. Kumurap? Wala, ayan ha. Testing ha. Oh. Wala talaga. Okay. So, full version ha. Nag-drop ba sir ng 11? Hindi sir. Hindi. Okay. O yan, yan. O, 4 na LED, bulb type. Tapos, LED yung mga panels. Yan, 12.3. Bukas lahat. Stock regulator. Power appliance, 1 relay setup lang ang ginawa natin. Balik natin. Yan, patayin natin, tingin natin. Charging niya. Ayun, bumabalik. Okay, medyo delay lang reading nung charging, delay lang reading. Pero okay na siya. Kumpara natin sa kanina, sir. Kanina, pababa. Ngayon, accurate na yung voltmeter versus dun sa kanina na 10 volts. Ngayon, accurate na. 12.7 na rin dun sa battery. Okay, so ayan, finish na yung motor ni boss at makakauwi na siya sa Batangas. At sa mga gusto mong pa-power appliance, PM nyo lang ako. And sa Facebook page ko, Facebook page, FB, YouTube, saka TikTok. Alright, sa mga gusto dumayo, ito from Batangas pa po. So yun lang. And to God be the glory, maraming salamat po.